So, eto na nga. Pinag-uusapan sa Senado ang flood control. At in 2 weeks time ay pag-uusapan din ito sa House of Representatives. Yan. So, eto lang naisip natin. Ano kaya mangyayari pagkatapos pag-usapan ito sa Senado at saka sa House? Ano mangyayari? Baka parang yung nangyari din lang sa mga previous hearings na oo nga't merong mga nako-contempt 'no, pagkatapos nun lumabas wala na. Pero yung mga na nakitaan na mga anomalya, were they held accountable? Wala, 'di ba? Especially ito kasing issue dito sa flood control. Hindi po milyon ang pinag-uusapan, bilyon ang pinag-uusapan. Ang nakapagtataka dito sa mga kumukundina kay VP Sara, milyon ang pinag-uusapan, ang ingay nila. Pero pagdating dito sa bilyong-bilyon, nakakabingi ang kanilang katahimikan. Ngayon, iisipin natin, ano kayang mas mahalaga? Yung mapapanagot, yung sangkot dito sa corruption, pagbubulsa ng pera ng taong bayan dito sa flood control, o yung nangyayari ngayon na hearing? Yun ang tanungin natin kasi hindi sa tinatanggalan natin ng credibility itong Senate hearing or House hearing napakaganda nga naman itong ginagawa ni Senator Marcoleta kasi nai-expose yung kagaya nila Zaldico may epekto yun. Kaya lang doon ba tayo magtatapos sa hearing? Kasi meron hearing ngayon tapos meron na naman next hearing. Yung itong hearing na 'to hindi man lang ito na contempt. Kumbaga parang ang hinahanap kasi ng tao ngayon is paano sila mapapanagot kasi napakalinaw, kitang-kita na talaga ang ebidensya na talagang nagkamkam sila ng pera ng taong bayan dahil bakit kamo? Sabi ba naman ng presidente 5,500 flood control ang natapos na pero kinaumagahan biglang binaha. So na-fact check yung presidente. That was last year, no? Nakapagtataka nga itong presidente na ito. Sinasabi ng kabila, ng mga supporters nila, siya lang daw ang presidente na nakapagsabi na imbestigahan ang Senate hearing, ang flood control na ito. Bakit hindi niya inumpisahan nung 2022, 2023, 2024? Bakit ngayon lang? Yun yung tanong doon. Kasi alam niya Alam niya na pumalpak siya doon sa kanyang SONA last year na 5,500 flood control ang natapos na fact check siya, biglang binaha. Wala man lang investigation during that time. Hindi man lang niya sinabihan yung mga congressman, yung mga contractor na mahiya naman kayo. Abay, bakit ngayon lang niya sinabi? Pinagyayabang nila na ito lang daw yung pangulo, sa lahat na naging pangulo ang nagsabi na imbestigahan ang flood control sa lahat, no? Pero bakit wala siyang ginawa nung last year na mismong siya ang napahiya? Ngayon, fast forward ngayon. Sabi niya ngayon, nagagalit siya. Sabi niya, nag-inspect siya sa lahat ng mga piling lugar. Hindi niya pinuntahan yung mga kabalbalan ni Zaldico at yung mga ibang katropa nila. Pinuntahan niya yung mga iba, nag-inspect man. Oh, the working president as they can say, no? Sabi niya, galit siya. Sabi niya, kita nyo, ghost project yan. Wala ni isang tornilyo, wala ni isang simento nangyari pero bilyon-bilyon ang lumabas na pera. Galit siya. Pero nung last year, pinagtatanggol niya, sabi niya, andyan yung flood control. Sabi niya, na-overwhelm lang kasi binangga ng barko. Yun yung sabi niya last year. Pero ngayon sabi niya, wala. Aminado siya na may ghost project. Ang tanong,
Naglilibot-libot siya sa buong bansa. Sinasabi, "Oh, ito mga ganito, walang mga ano." Anong susunod niyang gagawin? Ni hindi nga niya mabanggit ang pangalang Zaldico. Nabanggit niya, 2 weeks ago, enumerated yung 15, top 15 na contractors. Andiyan, isa dyan yung SunWest ni Zaldico. Pero, since that time, nasaan yung update na pinuntahan niya mismo yung mga ginawang kapalpakan ni Zaldico na ito? Kasi titignan natin pinapunta nila sa Senate hearing itong si Bonuan, yung DPWH. Siya lang ang isinalang nila doon para makita at masisi na ang DPWH ang masisi o kaya ang mga contractors. Pero kung titignan natin, sino ba talaga ang dapat nating sisihin dito? Tanong, merong bang kurakutin ang DPWH, ang mga contractors, kung walang nag-propose niyan? Kung walang mga proponents, kung wala ang mga congressman, at nakakabigla, meron din palang mga senador. Nagulat din ako, may mga senador din pala. But anyway, ang tanong, makakurakot ba ang DPWH kung hindi pinondohan ng mga kongresista o ng mga proponents? Yan yung very big question. Kaya bago natin sisisihin, dapat nating sisihin ang DPWH o contractors. Kasi panay sila contractors Panay sila si ganito, Diskaya, si ganito. Pero, ang tanong, saan ba nagmula? Hindi ba't ganun ang kanilang argumento na, pagpalpak ang Department of Education, Sara Duterte. Pagpalpak ang Office of the Vice President, Sara Duterte. Di ba ganun yung argument nila? So, sino ang dapat na pinaka-accountable dito? Hindi ba dapat magmumula din sa presidente? Bakit? Kasi siya yung pumirma ng budget. Una, itong mga small committee, kasama si Zaldico, Martin Romualdez, Kimbo, yung mga yan, yung mga small, sila Dalipe, sila ang involved doon sa small committee, pinag-usap-usapan nila kung aling pondong ilagay dito, magkanong pondong ilagay dito. Sila yung namili. And then, papunta ng BICAM, patago ang ginawa nila. Di ba? So, pagkatapos ng BICAM, papunta na sa pagpipirma doon sa presidente. So, pinirma ng presidente. Don't tell me hindi i-check ng presidente bago niya pirmahan. So, sa hulit-huli, sino ang pinaka-accountable natin dito? Hindi ba't yung presidente? Na hindi niya mabanggit-banggit ang kanyang mga katropa. Ayan sila Zaldico. Tinitignan nila ngayon yung mga possible people na pwede nilang ilagay sa pedestal na ito yung dapat nating sisin. Ito yung kakasuhan natin. Yun ang dapat nating isipin. Kasi pinupuri nila itong Pangulo ngayon na siya lang daw ang bukod tangi na pinapaimbestiga. Pero sino ang pinapaimbestiga niya? Parang pili. Pili naman ang kanyang pinapaimbestiga at saka hindi natin makita kung sino ang magiging accountable. Kasi kahit ilang Senate hearing, kahit ilang House hearing ang mangyayari dito, kung wala namang makakasuhan, wala ding mangyayari. Ang tanong, ano kayang ahensya ng gobyerno ang pinakamalapit na idulog natin itong problema ng korupsyon sa flood control na ito? Di ba? Adi yung ombudsman. Ang ombudsman, meron yang mandato na isabina itong mga contractors, itong DPWH, itong mga proponents para makuha. Pati yung mga pwede nilang isabina yung COA. Isabina nila yung SEC para makuha natin yung mga dokumento, magkano yung mga budget, saan napunta yung budget. Kasi kung dito lang tayo sa hearing na ito,
Matatapos yung hearings, series of hearings, parang Netflix. Matatapos din yan, tapos matatabunan ng mga bagong issue na naman. O, di ba, maalala ninyo, 2 to 3 weeks ago, ang mainit na balita yung, ano na yun, yung missing sa Bungeros. O, wala na, natabunan na. Dito na tayo sa flood control. So the next thing you know, mawala na naman tayo dito sa flood control. Remember, last year, issue yung flood control. 5,500 flood control ang natapos na. Diba naging issue yan? Ulit-ulit na naging issue. Natabunan. Ngayon, lumabas na naman ulit. So, ang pinaka-the best dito is kasuhan. Kasuhan mismo ng ombudsman ang mga involved dito. Kasi isa ito pong malinaw na economic sabotage. Kawawa ang taong bayan. Ang tanong, sino na kaya ang magiging bagong ombudsman? Kasi ultimo nga yung acting ombudsman ngayon. Hindi ba, tao din ni Marcos Jr. yan? Siya din ang inappoint ni Marcos nung last year for Court of Appeals judge, di ba? So ngayon, nilagay niya ang acting lang muna na ombudsman. Kasi inaantay ni Marcos, itong si Remulla. So pag naging ombudsman itong si Remulla, wala, tapos na. Tapos na yung Pilipinas. Kasi kakasuhan nila yung mga gusto nilang kasuhan, hindi nila kakasuhan yung alam nilang pabor sa kanilang interest. So yun ang magiging magiging dilemma sa ating investigation sa flood control, sa corruption na ito kasi matatapos lang ito na walang mangyayari kung hindi na natin agad-agarang i-account sila sa tamang platform or ahensya ng gobyerno. Kasi grandstanding ito nga, nakita natin sa bilib tayo kay Senator Marcoleta, bilib tayo kay Jinggoy, kay Bongo. Gaganda ng kanilang mga speech. Yung talagang makita natin, ini-expose nila, yan, Lacson, ganito, ganyan. Pero ang tanong, ano mangyayari pagkatapos? Kasi kung wala rin lang, wala. Sasayang lang tayo ng oras.